Naniniwala po ang isang constitutional expert na matibay na ang mga naipresentang ebidensya sa Kamara para umusad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, malinaw na hindi naman gawa-gawa ang mga naungkat na ebidensya sa huling pagdinig po ng House Justice Committee dahil nakabase ito sa mga numero na lumabas sa SAL-N ng Vice Presidente at sa mga banking records na sertipikado ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Cayosa, mabigat ang mga ipinakitang ebidensya at hindi basta-basta masasabing pamumulitika lamang ito. As evidence by themselves, these are very credible. Bakit? Kasi hindi ho ito base sa laway eh. Salaysay lang ba ng isang tao? Duman ito sa proseso ng iba't ibang ahensya, di ba? SAL-N, sa Ombudsman, AMLA dun sa mga bank transactions. At ito, personal dun sa mga nasasakdal. Diba? SAL-N nila ito, sila nag-submit nito. Yung ITR, sila nag-submit nito. Yung mga bank accounts nila, dun dumadaan yung pera nila. So, ito, these are mabigat ho ito, matimbang. Hindi na natin pwedeng sa politikahan lang yan o nabayaran ang witness. Yan nga po ang tinig ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Samantala, binuweltahan ng kampo ni VP Sara Duterte ang mga paratang sa hindi daw tugmang SAL-N at mga ari-arian niya. Ayon po sa abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa, puro kasinungalingan ang lumabas na alegasyon sa huling pagdinig sa Kamara. Kaya raw nila itong patunayan at sagutin lahat ng mga paratang oras nga na dumating sa tamang forum ang impeachment case kapag nilitis na ito sa Senado. Matagal na raw nila itong pinaghahandaan at dito raw nila ipaliliwanag at idedetalye ang kanilang depensa. Again, her attendance or should I say non-attendance is based on the position of the defense, no, regarding the jurisdiction or the lack thereof. Hindi ibig sabihin nito na ayaw rumisponde o sumagot ng ating Vice Presidente sa paratang. We do not want everything to be like a trial by publicity. Hindi naman kami yung tipo ng mga abogado na gusto nakikipagdebate sa media. Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Powa. Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers sa DMW na hawak ngayon ng Iran ang 15 tripulanting Pinoy ng 2 barkong hinarang po nila sa Strait of Hormuz. Ayon sa DMW, ligtas at maayos ang kondisyon ng mga Pinoy. Sakay po sila ng Panama flag container ship na MSC Francesca at Liberia flag na EPA Minondas. Hinarang ng Iran ang 2 barko matapos tangkaing dumaan sa Lagusan noong April 22. Sa ngayon po'y nakikipag-ugnayan ng DMW at mga otoridad sa Middle East para tiyakin ang kaligtasan ng kapwa natin mga Pilipino. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.